Mga kababayan, nagbabangayan ngayon si Karen Davila. Mukhang ganda points ngayon si Karen Davila sa atin, ano? At saka si Auntie Claire na spokesperson ng Palasyo ng mga Ahas dahil parang nagiging tagapagtanggol po si Auntie Claire ni Tambaloslos. Nga pala si Tambaloslos ipapasamon daw ito eh. Right? Ipapasabi na raw si Tambal. Okay. Siguraduhin yung kukulong ng inang yan ha. Siguraduhin yung makukulong ang boss ko ha. Sabi kasi ng kulto ni Libag at saka ni Libag at ng mga double agents, boss daw namin si Tambaloslos eh. Pakulong nyo na! Kahit hindi pa kami nasasweldohan ni Tambaloslos, di ba? Dahil ba hindi masweldohan, pakulong nyo si Tambaloslos. Pati si Saldi ko pakukulong. Bago natin pag-usapan yung sagpina ni Tambaloslos at ni Saldi ko. Ay, teka muna. Paano Singiwi? Singiwi ang mastermind nito. Mastermind. Marlayon area. Ay, bongacious talaga Ate Jasmine. Ang bongga-bongga. Okay. Bago natin pag-usapan, dapat Singiwi kasi hindi nga lang pwedeng kasuhan Singiwi, mga ate at kuya eh. No? Kasi immune pa sa kaso Singiwi eh. O ito, article ng VOV. Bakit ang palasyo ang nagsasalita para kay Tamba? Sabi ni Miss Karen Davila. Oo nga. We have 3 branches of the government. Diyos ko, gas-gas ng linya yan. Ano yan? Executive, pinamumunuan ng iwi. Nandiyan ang kapulisan, uniformed men, lahat-lahat, at saka mga departments, di ba? Nandiyan ang legislative, gumagawa ng batas. Yan ay ang lower house at ang upper house, or ang Senado at ang House of Representatives. And then there's judiciary na pinamumunuan ng Korte Suprema at ng kanilang Chief Justice. Pantay-pantay yan. Walang pakialamanan niyang tatlo. Pero syempre, may impluensya dyan sa tatlong yan, lalo na, may impluensya dyan yung executive department. Singiwi. Kasi siya ang pumipili ng kanyang ng kanyang magiging Chief Justice or Supreme Court Justice. And then, at least no, siya ang pumipili ng Senate ng Speaker of the House. Right? Siya rin may impluwensya rin siya kung sino ang 'di ba? Actually hindi yan Singiwi, si Butod yan. May impluwensya yan kung sino ang gusto niya maging Senate President. Kasi sa line of succession kung ano man ang mangyari sa presidente, 'di ba? Pagpipilian diyan ang Vice President. No. Pagpipilian kung sino ang pwedeng pumalit kung wala ang Vice President. Mamimili sa Speaker of the House and Senate President. So kapag natanggal nila si VP Sara, pamimilian si Tuta Soto ba? Tito yun, di ba, Tito? Tito Soto at saka si Tambaloslos. Ay, hindi na si Tambaloslos speaker ngayon. Iba na, Boji, di na. Aroy! Pero sa palagay ko mga kababayan, puppet lang din nila yan. Sila pa rin ang in control, no? Sila pa rin ang may full control po sa lower house. Kahit na iba na yung house speaker. Parang ano lang yan, parang sa papel lang. Pero sa totoo, di ba, ang nagmamaniobra, ang puppet master is si Tamba pa rin at si Butod. Sabi ka rin mas bibig ni Mangga, right? Hindi naman tayo nag-iimbento. Ano sabi ni Mangga? Ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay Araneta at Romualdez. So nililigtas yung kanyang kapatid. Katulad din itong article na ito. Why is Malacanang speaking on behalf of the former Speaker of the House? He can very well defend himself. Speaker nga eh. Tapos speaker, may speaker pa. Sino ba speaker ngayon ni Tamba? Or Speaker of the House? Sino nga yun? Yung medyo mukhang kano. Masungit yun eh. Nalimutan ko na, lalaki. Dati naging speaker ni Tambaloslos si Princess Abante, yung anak ni Abante, right? Yung kapal ng makeup. Yung mukhang kutis by Hagrid naman. Char. And now, bakit super tanggol si Auntie Claire? Ba't ikaw ang ngumangak-ngak? Hindi mo responsibilidad ang legislative department. Ang responsibilidad mo yung departamento ng iwi. Or branch, rather. Yung sangay. Sangay ba? Yeah. Yung executive branch, ang responsibilidad mo, Auntie Claire, ba't pinagtatanggol mo si Tamba? The job of the Presidential Communications Office is to speak for the President. When the PCO defends or attacks someone, it gives the impression the President is
behind it, sabi ni Karen. Oh, ganda points ka ngayon, Karen, ha? Naglalakas loob ka na. Bakit ang media ngayon naglalakas loob na bumati ko sa gobyerno ng Iwi? Dati, takot tong mga to, ha? Pabaksak na baga ang kanilang, palubog na ba ang bangka? Ganun ba? Umatake na ang media, Dati si lang, di ba? Ted Filon lang, di ba? Ang nagvo-voice. Kasi si Toning Taerna, naging makabutod, di ba? Hindi na umatake si Toning Taerna. Sayang, iglesia pa naman yan. Naging kiss-ass na rin ng gobyerno ni Iwi. Even Rappler, di ba? Tapos si Ted Filon lang na rin. Ngayon, si Karen Davila, pumapalag-palag na. Even Jessica Soho, pumapalag na rin. Ay, kakaiba. Ano nakain ng mga ito? Or hindi pa baga napapakain ang mga ito? Tatanong lang naman. Baka hindi pa namamantikaan or talagang ayaw magpamantika naman siguro. With an ongoing investigation on the budget and flood control anomalies, a demeanor of impartiality might be prudent, sabi ni Karen. Nga pala mga tat kuya, itong budget ng 2025 ang most corrupt. Wala pa ring nananagot. So, kumusta ang legislative branch? Meaning, kumusta ang lower house at ang Senado? Lahat yata sila magkakasabwat. Sinabi to di ba? I think si VP Sara ang nagsabi or si PR. I don't know who that was, pero ang sabi nga po, ang most corrupt budget ay 2025 budget. Meaning to say, ginagawa pa lang to noong 2024, nakitaan na ng mga blanco-blanco. So walang nananagot mga ating. Anong nangyari? Right? Tapos itong 2026, nasisilipan na naman nila ng insertions. May mga misteryo daw ang ginagawa ngayong budget para next year. Bakit daw bibigyan pa ng flood control yung katulad nung taga Marikina? Right? Marikina ba yun? Or Rizal or wherever. Bakit daw bibigyan pa yun ng flood control? Ay yari na yung flood control projects nila. Doble-doble. Bakit babudgetan na nagrereklamo kasi Sandro Marcos? Yung Dong Puno ba yun? Oo. Kawawa daw sila kasi naapektuhan. Ace Barbers. Yeah, right? Ace Barbers naging speaker ni Tamba. Aside from Princess Abante, kapangalan ko pang Lentek. Okay. Nga pala mga kababayan, ipapasampi na raw si Tambaloslos at saka si Saldico. From GMA. Hindi fake to sa Principesa. Never ko namang naging reputasyon ang purveyor ng, di ba, na purveyor ng fake news. Former House Speaker Tamba, former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, and former DPWA Secretary, dinamay si Mark Villar, mga ating. Appointee to ni Tatay Digong. Bakit? Bakit ni Sapina yung itong nakaraang DPWA Secretary, kapag pinatawag po si Mark Villar, damay si Tatay Digong dyan. Kasi appointee ni Tatay Digong, cabinet secretary ni Tatay Digong si Mark Villar, na senador ngayon. To be subpoenaed, ICI Executive Director Hosaka says. Itong ICI, hindi naman nila i-live yung kanilang investigasyon, di ba? Ano ba to? Independent Corruption on Infrastructure. Kuning-kuning ang ICI. Binuo to ni Ngiwi, right? Nagbuo si Ngiwi ng whatever commission ito, independent commission ba ito? Yeah, isang commission para, teka nga, tingnan natin ang definition. Wala nakalagay, no? Teka, hanapin ko nga yung, basta sa infra to Independent Commission on Infrastructure, I think. Ano ang meaning ng ICI? Independent Commission for Infrastructure. So, tama naman ako mga ating. Bumuo si Ngiwi ng Independent Commission for Infrastructure or ICI para imbestigahan ang mga corruption sa flood control. Sino ang maniniwala na magiging fair yan? Ay nag-walk out na nga dyan si Magalong. Kasi allegedly, dinidiktahan si Magalong na unahin daw yung Davao or something. Umayaw siya, nag-give up siya, no? Parang ganon. Pero ang alam ko dyan, katulad ng sinabi ni Attorney Nick, mga kababayan, kapag ka ikaw ay nag-submit ng application form mo or ikaw ay ma-appoint sa gobyerno, kasama sa application form mo ang iyong resignation letter. So, ang sinabi ko nga before, sabi ko, blanco yung date.
ang babaeng ahas ang magsa-stamp ng date kapag hindi ka na gusto. Palalabasin na nag-resign ka at inaprubahan lang naman. So, para hindi sila magmukhang masama, hindi sila yung nakikiusap na mag-resign. At di ba ganun ang gawain nila? Mag-resign kayong lahat. And then titingnan namin kung aaprubahan namin yung resignation nyo. Okay? Kasi hindi sila lalabas na masama doon. Nag-resign ka, inaprubahan lang naman. Hindi sila nanipa. Talagang takot mabahiran ng kapangitan ng reputasyon ng bangag administration. Ano? So, ang sabi ko noon, date yung blanco, tapos si babaeng ahas yung magsa-stamp. Ang sabi ni Attorney Nick sa live namin nung nakaraan sa Team Alindog, blanco talaga pa lang yung resignation letter, hindi lang yung date. Okay, may pipirmahan ka na doon, sa resignation letter mo, pipirmahan mo na yung name mo doon, right? Signature over printed name. Pero yung details kung bakit ka magre-resign, si babaeng ahas pa rin ang magko-compose. Plus yung date. So, 'di ba, parang hindi yata yun. So yung naglagay ng details kung bakit nag-resign si Magalong, ay hindi si Magalong, kundi yung babaeng ahas. Or maybe kung hindi man si Magalong, yung ibang mga nagsipag-resign at nasipa sa pwesto. Hindi pa yun. Kapag hindi ka nakakapag-perform, if you can't deliver, pok! Sipa ka ating. Pero palalabasin nag-resign, kayo naprubahan lang namin. Ay, di ba may mga nagsipag-resign na eme-eme na na magti-take lang muna ng wellness leave, 'di ba? May karamdaman, magpapagaling muna. Oh. Feeling ko si Attorney Vic, hindi yan nag-resign na umayaw na siya. Feeling ko sinipa yan. Hindi man aminin ni Attorney Vic, sinipa yan ng babaeng ahas. Pinagkaisa, tinrabaho yan ni Taning eh, 'di ba? Ano sabi ni Taning noon? Alisin lang nila si Attorney Vic, tapos ang problema, nung nawala si Attorney Vic sa piling nila ng iwi, o nagkandalintik-lintik. Feeling ko ganun, yan ang sistema ng babaeng ahas. Tuso yan, magaling yan sa paperwork, sa abogada eh. Di ba may law firm yan? Magaling siya sa ganyan, sa organizational kinemi. Oh, tapos ngayon, silang mag-iimbestiga sa korupsyon? Ano yun? Di ba sabi ko nga, parang ano yan eh, sa isang pamilya, merong anak na magnanakaw. Ngayon, nagalit ang buong barangay sa pamilya nyo kasi nananakaw yung kanilang papaya. Grabe yung ating analogy. Nananakaw yung kanilang alagang manok, mga itlog, pati halaman, di ba? Prutas, nanakaw. Tapos, nalaman na yung say kapatid nyo yung nagnanakaw. Nagalit yung buong barangay, yung buong community sa pamilya nyo. Oh, ang sinabi nung tatay nyo, huwag kayong mag-alala, paiimbestigahan ko ang aking, kasi 6 halimbawa kayong magkakapatid, paiimbestigahan ko iimbestigahan namin yung aming mga anak kung sino ang nangunguha. Bubuo kami ng Independent Commission for Infrastructure. Yung panganay ko ang kukunin ko, iimbestigahan niya yung kanyang mga kapatid. Kung sino sa kanyang mga kapatid yung nangunguha. Malay mo yung panganay pa rin yung nangunguha. Yung malikot ang kamay. You think magiging fair kung sila mismo yung mag-iimbestiga? Dapat, lokohan yan mga kababayan. Pinaglululoko kayo ng iwi. Pinaglululoko ang buong bansa ng bangag administration. But anyway, iimbitahan naman daw nila si Tamba, iimbitahan daw si Saldico. Ang tanong, ipakukulong nila si Tamba. Ang tanong, masosoli ang mga ninakaw. Pa-comment niya po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.